Sa buhay, walang permanente, kaya dapat ini-enjoy lang natin ang buhay. Pero lagi niyong tatandaan na kapag may nawala, may panibagong uusbong. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Pindutin yung bell icon para updated kayo kapag may bago tayong videos na ina-upload. Also, check my other YouTube channel, ang Air Cinema, and follow me on my Facebook page. Kape? Ang Mandarin Oriental Manila ay idinisenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin at isang British design consultant. Ang 18 palapag na gusali ay binuksan taong 1976. Mula noong 1996, kilala ang hotel para sa taunang pagdiriwang ng bagong taon ng Chino. Noong 2001, binuksan ng hotel ang The Spa sa Mandarin Oriental, isang marangyang spa sa loob ng hotel na naging una sa bansa na gumawa nito. On June 4, 2014, the Mandarin Oriental Hotel Group announced that it would be close the hotel by the end of 2014. The management began closing the hotel gradually, area by area, instead of shutting down all the hotel areas at once. The hotel saw its last day of operation in September 9, 2014. Marami ang nag-express ng kanilang pagkalungkot nang mabalitaang gigibain ang building ng Mandarin Oriental Manila. Dahil ito ay dinisenyo ng national artist na si Leandro Locsin at dapat i-preserve. Sa ilalim ng National Cultural Heritage Act, ang isang site ay maaari lamang ideklarang isang heritage site kung ito ay hindi bababa sa 50 years old. Ang gusali ng Mandarin Oriental Hotel ay humigit kumulang na 38 years old pa lamang sa ganap na pagsasara nito noong 2014. Sinabi ng Ayala Land noong September 2014 na muling magtatayo ng panibagong Mandarin Oriental Manila. At kasama ang mga konsultasyon sa arkitektura ang kumpanya ni Leandro Locsin. The lease of the management of the Mandarin Oriental Manila with Ayala Land was due to end on 2026, but the board decided to close the hotel instead of waiting the lease to expire. Ang bagong Mandarin Oriental Manila na pagmamay-ari ng Ayala Land Hotels and Resorts ay malapit nang magbukas. Alright guys, so magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Sabado, July 23, 2022. Nagbabalik tayo dito sa Ayala Triangle. Ayan, so bakit ba tayo nandito? Siyempre, papakita ko sa inyo kung saan itong bagong Mandarin Oriental Hotel. Ayan, so mula dito matatanaw na natin siya, yung building. Ayan oh.
So mula dito makikita natin yung PNB building, tapos PLDT building, tapos yung Shangri-La. Ayan, sarado na yan. Kasi ang pinaka main na ngayon yung nasa BGC. Pero hindi ko pa alam kung ano yung gagawin dyan sa lumang Shangri-La building. Tapos ito yung Manila Peninsula. Ayan. So maglalakad tayo mula dito papunta doon sa Paseo de Rojas, kung nasaan ang Mandarin Oriental. So dating ano dito guys, dating paliparan, isa sa mga unang airport dito sa Luzon. Ayan. So ulitin ko lang, ilalagay ko na lang sa description yung link ng video ng Nilsson Tower para mapanood ninyo. So ulitin ko lang, ito yung Makati Avenue Ito Ayala Triangle Gardens. Okay? So etong Makati Triangle na ito, dating paliparan ng eroplano. Sarado na pala dito. Dati kasi open itong mga restaurant dito. Sinara na pala nila. Okay, Makati Stock Exchange na dito. So eto na yun guys Ayan. Ito na yun. Ito tayo. Ayan na yun guys. Yan na yung bagong Mandarin Oriental. Dito muna tayo bago tayo pumunta dun sa may harapan. Ayan guys, ito yung the shops. Ayan. So mall yan ng Ayala. Ang tawag ay, ayan, ulitin lang uli natin, The Shops Ayala Triangle Gardens. Ayan. So hindi pa siya fully functional. Ang meron lang dyan is the marketplace, tapos may Italianis. So far yun pa lang yung mga nakita ko dyan sa loob. Ayan, galing kasi ako dito nung Sunday last week. Kaya sabi ko balikan ko nga. Ayan. Okay. Grabe. Modern na modern, ano? Ganda. So madalas tayo sa Maynila. So siyempre ako minsan talagang minsan nalulula ako sa mga ganitong modern na lugar. Kasi nasanay ako sa Maynila Nakakakita ng maraming spaghetti wires. Tapos mapapadpad ka sa mga ganitong lugar na walang spaghetti wires, ano? Ayan, so shout out dun sa mga kababayan natin na taga rito sa Makati.
Ayan, comment nga kayo guys kung merong nanonood sa channel natin na taga Makati. Ganda. Di ba? So yung hotel guys hindi pa open ah. Hindi pa kasi siya naaayos. Okay? Tapos ipakita ko sa inyo kung saan dati yung Mandarin Oriental Hotel. Saan siya dati nakatayo. Ito na siya. So ito yung hotel. Yan oh, ito siguro yung mismong entrance. Yan. Yan yung Mandarin Oriental Hotel. Ayan, hindi pa siya tapos. Nagawa pa rin. Tapos dito sa kabilang side, ito yung mall. Ayan, mamaya papasok tayo. Kung makapasok tayo ah. Baka bawal mag-video eh. Pero itatry natin, huwag kayo mag-alala. So pakita ko lang sa inyo kung saan dati nakatayo yung Mandarin Oriental Hotel. Diyan dati nakatayo ang Mandarin Oriental Hotel. Teka, lapit tayo doon. Yan. So eto guys oh, ito mismo. Yan. Okay? So eto Paseo de Rojas na ito. Grabe, nakakapanibago. Diba? Biglang napadpad sa modern city eh, no? Pero happy rin ako guys na naisi-share ko sa inyo yung mga ganito, mga iba't ibang lugar. Basta sana malapit lang within Metro Manila, wag lang sa probinsya. Okay, so ulitin ko lang yan yung dating dyan nakatayo yung Mandarin Oriental Hotel. Yung bagong Mandarin Oriental Hotel. Baba tayo. Punta tayo ng marketplace. Galing no? Parang power plant mall. Itong mall na ito.
And so etong baba pa lang ang open, sa taas wala pa. Okay, so hindi na tayo dadaan doon kasi lalayo tayo. Okay, so nakita na natin ang bagong Mandarin Oriental Hotel dito nga sa Makati. Ayan. So nakita nyo talagang modern na modern itong building at bagong-bago, ano. And tapos meron pa silang sariling mall, ang The Shops Ayala Triangle Gardens. Ayan. So mabilis lang yung pag-video natin sa loob kasi baka sitahin tayo. So mabilisan lang yung ginawa ko. Pero at least nakita natin yung kung ano yung itsura ng loob, ano. Again, maraming salamat sa muli yung pagsama sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on our next vlog. On second thought, maybe you don't feel the same about it, but I'll try to find ways to ease the doubt and open up your eyes so you can see what I